Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is pag-uusapan pa rin natin ang mga sariwang update dito sa Miss Universe 2024. At the same time ating pag-uusapan, kung makikita nyo sa pamagat ng ating video, ay wala na pong full control itong si Anjac Rotatip dito sa Miss Universe. Malalaman nyo ngayon kung bakit. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ang pinaka-latest po ngayon na kaganapan mga kapolitika at announcement ng Miss Universe 2024 ay ibabalik na po itong evening gown competition, which is in contrast doon sa naunan lang announcement na wala na dapat sanang evening gown dito sa preliminary round. Siguro is nakarating sa Miss Universe ang gusto ng masa. Okay, so doon din sa ating mga previous video ay napag-usapan nga na rin natin itong si Miss Thailand na napupusuan at ang sinasabi ay gagawin doon ng paraan ni Anjac Rotatip na ibibigay sa kanya yung corona. And in fact, base nga doon sa live ni Miss Puerto Rico ay naibigay na daw ang question dito sa mga may posibilidad na mag top 5. Okay, so yun po ang mga nasagap natin na mga usap-usapan dito sa social media. But ngayon mga kapolitika is meron po tayong another development kasi base rin sa ating mga pinaka-latest at pinakasariwang nakalap na impormasyon ay nabili na daw po or naibenta na ni Anjac Rotatip itong half or 50% ng Miss Universe share or itong franchise. Kaya pala nung after nung El Salvador ay di ba supposed to be is ang held yung Miss Universe is dito sa Europe, sa Africa or dito sa Asia. But after doon sa El Salvador, which is baluarte nga ito ng Latin America, ay dito na naman sa Latin America pa rin sa Mexico. So ang ano pala doon, ang informasyon nating nasagap mga kapolitika is isang Mexican business daw ang nakabili ng half or 50% ng share ng Miss Universe franchise. So ito po pala ang reason bakit dito sa Mexico after nung sa El Salvador ay pumunta agad sila Anjac Rotatip dito sa Mexico kasi nga dahil doon sa isang malaking businessman na Mexican. So ngayon at some point ay nakita rin natin na kung saan ang mga judges dito ay halos puros Latinos at Latinas, and in fact iisang Asian judge lang po ang naimbitahan dito sa Miss Universe 2024 sa katauhan ni Michael Cinco, and the rest dito na sa mostly talaga sa Latin America. So ang sinasabi ngayon ng mga tao, kasi tayo naman dito personally is hindi naman tayo talaga umaasa kay Chelsea na ibibigay sa kanya yung corona, kasi yung ending pa rin nito mga kapolitika ay yung magdidesisyon itong mga ulo dito sa Miss Universe. But ang kagandahan dito is hindi lang si Anjac Rotatip ang magde-decide dito, so may say rin dito ang mga Latinos. At para sa akin ay okay na po mga kapolitika na makakasali or makakasampa sa top 5 itong si Chelsea Manalo. And at the same time panindigan nila yung sinasabi nila na isa sa mga factor or biggest na reason or yung quality na hinahanap nila sa Miss Universe ay yung behavior or yung attitude. At aside nga dito sa businessman na Mexican na bumili ng shares dito sa Miss Universe, ay isa rin po sa mga major sponsor mga kapolitika ng nasabing beauty pageant ay itong Telemundo. So imagine nyo po yan na mga puro Latinos at Latinas ang gumagalaw ngayon dito sa Miss Universe 2024. And talagang masasabi natin na madugo itong maging laban ni Chelsea Manalo, and it needs a divine intervention mga kapolitika. So ang pinagpipray lang natin na dapat is hindi makialam itong mga big boss, itong mga ulo ng Miss Universe dito sa maging resulta ng kanilang beauty contest. Okay, kasi mga kapolitika, naalala ko lang nung time ni Rabea Mateo, diba nalaglag din siya after nung first cut. So abangan na lang po natin, and tomorrow na po itong maging closed door interview ni Chelsea Manalo at ng ibang kandidata, kasi 130 po ang maging kalaban ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe 2024. At masasabi natin na sobrang daming maganda, especially itong mga pambato ng Europe, itong pambato ng South America. So talagang madugo at talagang hindi basta-basta itong edisyon ng 2024.
At idagdag mo pa na kung saan ay yung mga judges, mga kapolitika, majority ay from South America. So ang sabi nga ng iba ay talagang divine intervention na lang talaga ang ating sandigan dito sa maging kapalaran ni Chelsea Manalo. Para sa akin ay hindi rin naman ako personally, hindi ako umaasa na ibibigay sa kanya yung corona, but okay na sa akin na top 5 kasi mga kapolitika, pag top 5 kasi meron ng award ngayon, unlike dati na pag top 5 lang talaga, then after that isasalain na yung top 3, di ba? Last year, yung edition last year. Ngayon kasi is top 5, so kung pasali ka dun sa top 5, pwede kang 4th runner up until sa 1st runner up. So yun po ang magiging sistema ngayon dito sa kailang beauty pageant contest sa 2024 edition. So medyo maganda po yun na at least man lang is makasampa itong si Chelsea Manalo, and the rest pwedeng mga Latinas na. So magandang laban po yun kasi when it comes sa mga speaking skills, sa mga interviews ay napanood naman natin na play natin dito sa ating YouTube channel kung gaano ba kaganda at talagang hasang-hasa. Very fluent itong si Chelsea Manalo at maganda rin yung kanyang accent, mga kapolitika. So ito yung advantage dito kay Chelsea. So again, itong laban ni Chelsea ay for me masasabi natin na madugo at nangangailangan po mga kapolitika ng divine intervention sa taas. At maganda po ito na kung saan is hindi na full control itong si Anja Cortatip dito sa Miss Universe, dahil nga kung maalala nyo mga kapolitika, last year yung supposed to be sa top 5 ang makasali doon ay itong si MMD or si Michelle Marquez, but ibinigay dito kay Miss Thailand dahil nga nakialam minikos-mikos ni Anja Cortatip. So somehow ngayon ay sana man lang maging patas itong mga Latinos at mga Latinas judges. At the same time, ang maganda mga kapolitika is meron tayong mata dito sa Miss Universe, which is itong isa sa mga hurado, si Michael Cinco. Okay? So ano ang inyong masasabi dito na kung saan is hindi na kontrolado, wala nang 100% control itong si Anja Cortatip dito sa Miss Universe 2024? Sa tingin nyo ba mga kapolitika ay maging patas ang kanilang judgment dito sa mga kandidata? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.